Welcome sa ating YouTube channel. Ano po? Well, andito na naman po tayo sa Boss Aldrin TV and medyo hindi maganda yung aking pakiramdam sa nangyayaring people's power daw para pabagsakin ng ating gobyerno. Ano po bang rason at nag-people's power kayo? Para sa kapakanan lang ng ilang individual? At para kanino yung people's power na yan? Yan ba may kapakinabangan para sa ating mga Pilipino? Ano ba yung people's power na ginaganap sa EDSA, sa Davao? People's power para sa isang tao na may kaso ng rape, human trafficking, child abuse, ano pa? Doon ka magpi-people's power para doon sa tao na gumawa ng hindi maganda? Idadamay nyo pa ang buong Pilipinas? Buong sambayanan para sa people's power na yan? Ano ba yan? Anong klaseng people's power yan? Saan ka ba naman nakakita ng people's power? People's power para pawalang sala ang isang nagkasala sa batas, nagkasala sa mata ng Diyos. Ayaw naman aminin eh. 'Di ba? Ikaw, sinasabi na anak ka ng Diyos, appointed son. Kung appointed son ka, bakit ka nagkasala ng ganun? Bakit ka gumawa ng ganyan? At bakit hindi mo inaharap yung akusasyon para sa iyo? Ayaw mong ipaglaban, ayaw mong ipakita na tama ka. Anong ginawa mo? Nagtatago ka ngayon. 'Di ba? Pastor, sinasabi ng sambayan ng Pilipino, kung talagang wala kang kasalanan, dapat lumantad ka. Mayaman ka eh, may kaya ka, kaya mo magbayad ng mga abogado, kaya mo magbayad ng mga lalaban para sa iyo sa husgado, ng mga tao na susuporta sa iyo. Marami kang resources. Pero hindi mo siya ginagamit ng tama. Ano pang ginagawa mo? Nagtatago ka. 'Di ba? Sinabihan ka na nga noon nung umpisa pa lang ng kaso mo. Sinabihan ka na, opposition pa ang nagsabi sa iyo. 'Di ba? Si Senator Risa, kilalang oposisyon ng gobyerno. Sinabihan ka na, sumuko ka na at pwede mong ipaglaban ang sarili mo. Pero anong ginawa mo? Hindi. Nagmatigas ka hanggang sa lumala ng sitwasyon. Ngayon nagtatago ka na. Pugante ka na ngayon. Ayaw mo ipaglaban yung sarili mo. Ayaw mong humarap sa batas na dapat ay ginagawa ng isang taong tulad mo na sinasabi mong appointed son of God. Paano maniniwala ang mga tao sa iyo kung appointed son of God ka? Eh, hindi ka nga lumalantad at nagtatago ka. Meron bang appointed son na nagtatago? Si Jesus Christ ba noon nagtago? Hindi naman, 'di ba? Nahuli pa nga siya, nagpahuli pa nga siya. 'Di ba? Para ipakita, iligtas ang sambayan ng ang sambayan ng ang mundo, ang mga tao. Hindi siya nagtago, pero ikaw nagtago ka. So ibig sabihin, hindi ka totoong appointed son. 'Di ba? Ngayon sa mga nangyayaring rally naman, bakit naman niyo dinadamay ang buong Pilipinas? Pambihira naman kayo. Wala namang kasalanan ng buong Pilipinas at ano bang kapakinabangan ng buong Pilipinas 'yan, ng mga mamamayan. Hindi naman natin anong kasalanan ni BBM? Private citizen yan. Anong kasalanan ng gobyerno? Anong kapakinabangan ng taong bayan sa kaso ni Pastor Kibuloy? Wala naman eh. Wala namang kapakinabangan dyan dahil private, private issue. Diba? Ang dami lang ang sumusuporta. Nakita nyo, sa panahon ngayon, naglabasa na yung mga totoong
hindi sumusuporta at hindi sumusuporta sa mga mamamayan, sa taong bayan. At sumusuporta lamang at nagbibigay ng nagbabayad ng pabor. Nakikita na natin yan, nagbabayad sila ng kumbaga si pastor ngayon ay naniningil na. Kaya kita naman natin kung sino yung mga taong madadaldal at talagang nagsasabi at sumusuporta at muprotekta sa kanya. 'Di ba? Kapag ikaw may utang na loob, syempre, kailangan magsalita ka. So, kilala natin kung sino ang mga tao na may mga utang na loob. 'Di ba? So, anong gagawin nila? So, kailangan nilang magsalita dahil may utang na loob. Ang problema, nadadamay ang sambayan ng Pilipino. Wala naman tayong kinalaman doon. Wala naman kapakinabangan ng taong bayan dyan. Hindi naman tayo kikita dyan. Hindi naman tayo magkakapera dyan. Ano ba? Yung mga vloggers yan, maaari magkaroon ng maraming views. Yan. Yan. Ako, kung sakasakali, di ba, maraming views na mag-trending itong video na to, dumami yung views ko at maraming subscriber. Yan. Okay. Pero, in reality na kapakinabangan ng taong bayan, wala naman eh. Wala naman tayong, di tayo magkakapera dyan. Diba? Kaya sana, doon sa mga tao na sumusuporta kay pastor, suportahan nyo na lang ang gobyerno na pasukuin si pastor para matapos na yung senaryo na yan. Yung problema na yan. Nagiging national issue naman yan eh. Hindi naman talaga national issue yan eh. Dahil wala namang pakinabang ang taong bayan. Diba? Paano, alam nyo, hindi maganda yung ginagawa nyo na pagsuporta sa isang taong hindi mabuti at pugante. Mali yan, mali. Huwag kayong sumusuporta sa mga taong ganyan dahil alam nyo na dadating ang time, sisingilin din kayo. Sisingilin kayo sa mga maling ginagawa ninyo. Tandaan nyo yan. Ang unahin ninyo, kayo ay halal ng bayan, kayo ay pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Tulungan nyo ang mamamayang Pilipino, maiangat ang buhay ng bawat isa ng mga taong ng Pilipino. Yan ang dapat nyo inaasikaso. Hindi yung pagtulong sa isang tao na gumawa ng kamalian sa mata ng Diyos at sa mata ng batas. Diba? Kaya sana wag nyong palakihin pa ang istorya. Tigilan nyo na yan, pasukuin nyo na si pastor para matapos na yung issue na yan. Kayang-kaya naman yung suportahan ng kanyang sarili. Diba? Kaya ngayon, malakas ngayon ang bulong-bulungan. Dahil sa dami ng mga taong tumanaw ng utang na loob at nagbabayad ngayon ng utang na loob, ang 2028 election mukhang si Tulfo ang lumalakas na magiging bagong presidente ng Pilipinas. Naku po, panalo na. Tulfo. Pakinggan natin. President Tulfo. Paano na si Inday Sara? Paano na ang mga pangarap niya? Dahil sa kanyang pagbabayad ng utang, pagbabayad ng paniningil ni pastor, dawit siya ngayon dyan. So lahat ng mga political career ng mga Duterte maaaring maglaho dahil dyan kay pastor. Lahat ng mga political career ng mga sumusuporta kay Pastor Kibuloy at mga nagsasalita ngayon maaaring sa 2028 election at itong mga susunod pa mga eleksyon ay maglaho na. Dahil gagamitin ito sigurado ng mga tao na galit at ayaw sa kanila. Okay? So abangan na lang po natin lahat ng mga sitwasyon na mangyayari at patuloy pa po rin po ang paghahanap kay pastor ngayon sa loob ng compound ng KOJC. So sana nga
matapos na itong problema na ito para sa sambayan ng Pilipino. Ano? Wala namang pakinabang ang mga taong bayan dito. Okay po, hanggang dyan na lang po muna, no? At sa mga susunod pa po nating video ay please like, share, and subscribe sa ating channel para updated ka sa mga bagong video at marami pa po tayong aabangan dahil tuloy-tuloy pa rin po ang balita at tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Salamat po. At sa lahat po ng mga nangangailangan po pala, meron po tayong business ang Brad's Air Conditioning. Sa nangangailangan ng aircon unit, spare parts, servicing, maintenance, meron po tayo dito sa Brad's Air Conditioning. Yan po ang business namin ng brothers ko. Makakapag-avail po kayo ng mga services po namin. Dahil lalo na ngayon, tag-init na. So, pag mainit ang panahon, nako, mainit din ang ulo. Brad's Air Conditioning po. Message lang po kay Soba. At sa ating pong merchandise po, no? Suportahan po natin ang Sport Show. Makikita po natin ito sa Facebook. Hanapin lang po natin siya. Meron po tayong bags, caps, shirts, and ito po ay magbibigay po sa atin ng tulong para sa ating channel na mapalago ito. Suportahan po natin Sport Show. Mahanap po natin ito sa Facebook. Maraming po salamat hanggang sa mga susunod pa po mga videos. Bye. Don't forget, please like, share, and subscribe. Bye.